You will not lose hope. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. At on top of this all, sinasabi ko lang sa inyo ito sa pananaw ng tao. Pero alam niyo bang sa Biblia may sikreto para ma-overcome natin ang stress at mga problema, lalo na sa ating trabaho? Alam niyo, mayroong sinasabi sa Biblia na nagpapakita sa ating talagang dumadating ang problema. Pakinggan nyo ang Filipos 4:6. Ganito ating mababasa. Babasa po ako. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. So maraming bagay na maaring ikabalisa ng tao. Pagkain, daramitin, iinumin, kabuhayan, pamilya, yung social standing mo, yung community relationships, marami kang pwedeng ikabalisa. At ang malaking bulto nito sa pamilya at sa trabaho. Pero merong sinasabi ang salita ng Diyos, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat, nakita niyo yun? Sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ang pinakamaganda sa lahat, pag dumadating ang problema o kabalisahan sa buhay, unang lumapit tayo sa Diyos. Maniwala kayo, may Diyos. Yung mga taong nagsasabing walang Diyos, hindi lang gumagamit ng isip yun. Walang gagawa ng planeta, ng araw, ng bituin kung walang Diyos. Remember that principle in science, nothing happens without a cause. Walang nangyayari na walang dahilan. Scientifically, physically speaking, nothing happens without a cause. More so in the spiritual. Sa spiritual. Hindi maaring mangyari ang lahat ng ito kung walang dahilan. At ang dahilan ng existence ng lahat ng bagay ay ang isang Diyos na gumawa nito. At alamin natin yung gumawa, Diyos na may pag-ibig, lalo na sa ating mga tao. Kaya, pag dumadating sa atin yung parang, meron tayong suliranin na parang hindi mo kaya, suliranin kang parang mabigat dalhin, sa puso mo, suliranin sa trabaho, sa mga katrabaho mo, napapag-initan ka. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos ka agad lumapit. Alam niyo, walang kapareho yun eh. Lalapit ka sa tao, maaari kang mabigo. Maaari hindi niya rin kaya yung iyong problema. Pero kung lalapit ka sa Diyos, walang hindi magagawa ang Diyos na itutulong sa iyo. Sabi niya, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Ibig sabihin nun, mananalangin ka. Pagdating ng problema, the first step to take, if you are a Christian, is to pray. That is the very first step to take. Pray. Manalangin. Pagkatapos mong manalangin, yung ikinababalisa mo, yung problema mo, bigay mo sa Diyos. Yun ang sikreto nun. Alam niyo kung bakit? Basahin natin ang unang Pedro 5:7. Na inyong ilagak sa Kanyang lahat ninyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sa English it says, cast all your anxieties on Him, for He cares about you. This is a very clear consolation for Christians. Pagdating ng problema, anxieties in life, manalangin ka. Pagkatapos mong manalangin, ipagtiwala mo sa Kanya. Cast all your anxieties on Him. Ilagak nyo ang inyong kabalisahan sa Kanya. Bakit? Sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Alam nyo, yung pagmamalasakit, nararanasan natin niya sa tao.
sa magulang, may malasakit sa anak. Sa asawa, may malasakit sa asawa. Anak, minsan may malasakit sa magulang. Kapitbahay lang merong malasakit sa kapitbahay. Kung sa ating mga tao, wala namang nag-uutos, nakakaramdam tayo ng pagmamalasakit sa mga mahal natin sa buhay. Kung ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos, marunong kang kumilala sa Diyos. Nakikita naman ng Diyos na hindi ka naman masamang tao. Itanong mo sa sarili mo, pagmamalasakit ka ba ng Diyos? Sigurado. Kasi tayo lang mga taong makasalanan, marunong magmalasakit Yung pan-Diyos na mismong lumalang sa atin ang hindi niya tayo ipagmalasakit. Kaya, sabi ng Biblia, kayo'y ipinagmamalasakit niya. Bagay, hindi naman lahat ng tao yan. Kundi yung mga taong nagtitiwala at kumikilala sa Diyos. Sabi ng Biblia, kung meron kang kabalisahan, hindi ka dapat malungkot Simple lang ang procedure ng paghahandle ng stress at ng problema. Una, manalangin. Yun ang biblical admonition. Yun ang hatol bibliko. Pagdating problema, una manalangin ka. Tapos, ipagtiwala mo sa Diyos, bahala ka na po, Panginoon. Hindi ko po yata ito kayang isolve. Parang wala po akong maisip na pambayad sa aking mga utang. Turo mo sa akin ang gagawin ko. Bahala ka na po. Bigay mo sa kanya yung anxieties. Sapagkat, ipinagmamalasakit niya kayo, ang sabi ng kasulatan. Nais ka sa iyong burden. Knowing that there is somebody powerful and big enough and greater than all your problems. Mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng problema ng tao. He is greater than the greatest problem of humanity. Kaya niyang isolve yan. Personally, He will attend to your problem. Hindi kayo maniwala, pero nasa Biblia po yun. Kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sinasabi yan ng dakilang apostol na si Pedro. At kung ipinagmamalasakit tayo ng Diyos, alam nyo, yun lang ikaw tatawid sa karsada Minsan meron kang hindi nakikita Meron palang biglang dumarating na sasakyan na parang hindi mo napansin pero kung mo ipinagmamalasakit ka ng Diyos, bago ka umalis ng bahay, nanalangin ka naman, nag-pray ka, hindi mo nakikita yung sasakyan, ikaw ang nakita ng sasakyan, nakapag-preno siya. Ginising ng Diyos yung nagmamaneho dahil pinagmamalasakit ka. Napabuti ka. Nagagawa ng Diyos yan sa lahat ng areas of life. Lalo na sa trabaho. Alam nyo kasi ang trabaho, yan gawain ng taong gustong mabuhay ng marangal Yang magtrabaho. Kaya nakikita ng Diyos yung mga taong devoted sa pagtatrabaho para sa pamilya. Alam ng Diyos pag iningatan ka niya, tinulungan na rin niya yung pamilya mo. Kung mahal ka ng Diyos, mahal niya rin yung pamilya mo. Ipinagmamalasakit ka, ipinagmamalasakit din yung pamilya mo. Ano bang problema ang malaki na hindi kaya kang tulungan ng Diyos? Yun ang punto ron, mga kapatid. Kaya, kung tayo lang sasangguni sa Biblia, maiis tayo magiginhawahan tayo dun sa ating burden. Halimbawa, meron kang kasama sa trabaho, chismoso, inggitero, intrigero, intrigera, pakialamera, manalangin ka sa Diyos, sana po buksan mo isip nitong aking kasama sa trabaho. Tapos bahala na ang Diyos, siya na, huwag kang gaganti kung ano man ang ginawa sa iyong masama. Paubayan mo sa Diyos. Panalangin mo pa siya. Sabi nga ng Panginoong Hesus ibigin nyo inyong kaaway, idalangin ninyo sa inyo'y nagsisiusig. 5:44 ng Mateo. Pag idinalangin mo sa Diyos yun,